Maraming mga pasahero, lalong-lalo na ng mga OFW ang nagpaabot ng reklamo kay Senator Raffy Tulfo dahil hindi daw mabasa ang kanilang passport nung dumaan sila sa e-gates. At imbis mapadali ang pila ay lalong nagdulot ito ng abala dahil babalik na naman sa immigration counter. At ang isa pa daw sa concern sa e-gates at sa manumanong immigration counter ay wala daw cross-matching. Meaning ay hindi madidetect ang mga pangalan at mukha ng mga pasahero na pumapasok sa Pilipinas. At ang ibig sabihin nito ay pwede makapasok ng paulit-ulit ang mga blacklisted na at lalo ang mga terorista. Marami na akong natanggap na reklamo na pipila ng mahaba ang mga incoming passengers galing sa ibang bansa. Pagdating sa unahan, hindi nare-read yung kanilang documents. So, after pumila sila for so many minutes, ituturo ngayon sila dun sa booth. Kaya pipila ulit sila ng ilang minuto. And some of them, because of that, they weren't able to catch the connecting flights. Ano pong nangyari sa ating mga e-gates sir? Sa ngayon po sir, may around 5 to 6 years na po yung mga sistema natin. But then, nung lately po, nagkakabag down na rin po yung mga ano namin sir. Ano pong reason ba't nagbabag down sir? Yung pyesa po nung machines natin, parang sa sasakyan din po, sa kalumaan na rin, kailangan maayos din po yun. Meron pa pong isang dahilan din. Kuminsan po, pagka yung passport, yung madalas po, pag worn out na siya, mahirap na rin pong basahin ng passport reader. Nag-propose na rin po kami ng mga bagong expansion po or replacement ng mga e-gates na yan na para yung technology po na mas mabilis ang proseso. Salamat po rin po sa inyo at saka sa Kongreso. Nakapag-release po kayo ng some amount of money na at least 25% po ng mga counters natin mapapalitan na po ng mga e-gates na bago. At saka modern na ito, hindi yung makalumang e-gates na sabi nyo 6 years ago pa. Opo, mapapalitan na po yun sir. Mas maganda siguro kung dagdagan nyo para ma-ease yung congestion at dapat yung maintenance provider ninyo ay maagap, masipag at maayos yung trabaho na para periodically mini-maintain yung mga e-gates at hindi nakagkasira-sira. Tama? Tama po, sir. Tama po. Kailan po mapapalitan itong mga lumang e-gates natin? Ang target po namin, sir, magkaroon na ng NTP by October or November. Notice to proceed. And then sa itong 2025 po, yung pinopose po namin, another 15% hopefully po. 50% po, lahat ng immigration counters mapalitan ng puro e-gates. Very good. Kaya at least tinatrabaho niyo po. Kumikilos kayo. Now, I just found out na meron nga tayong biometrics, meron tayong picture taking. Yan pala useless. I know that for a fact. Wala palang cross-matching na nagaganap sa mga nakakalat na impormasyon sa immigration booth. I'll tell you why. Yung pagdamo sa immigration, pipicturean ka o ang mark, yung pala ay data gathering lang. Walang ginagawang cross-matching. Am I right? Meron pong checking din po, sir. Umanistuan po, sir. Meron po tayo. I don't think so. I'll give you a scenario. Si Mr. Chekwa, pinadeport siya dahil pogo siya Meron siyang ginawang katarantaduhan dito. Ang nakalagay sa kanya, Chekwa Wang, nakalabas siya. Ayaw niyang bumalik ulit ng Pilipinas kahit na blacklisted siya. How? All he needs to do is kuha siya ng passport ulit. Yung pa rin yung picture niya, papalitan na niya pangalan niya, lulusot na kasi walang cross-matching. Unlike sa ibang bansa, pag pareho pa rin yung mukha mo sa passport mo at fingerprint, magkakaroon ng cross-matching. Pagdaan mo sa gate, huli ka. Dito sa atin hindi. Want to sawa. Do we need an upgrade to modernize that system that you have in place right now? Hindi ba dedikado yan, sir, sa ating national security? Sana matagal natin pinalitan yung sistema yan. So any terrorist for that matter, kahit na meron ng nakalagay sa bulletin ng Interpol na ito ay declared as terrorist, ito yung pangalan niya, nagpalit lang siya ng pangalan, lusot na siya sa atin. Actually po dito po sa e-gate po sir na bago, may cross-matching na po. Sige, pagtunan natin pansin, magtulungan po tayo. Kung kinakailangan baguhin natin yung sistema, upgrade natin, gastusan natin kahit bilyones pa yan. Kasi when it comes to national security, there should be no compromise. Nakakatakot naman talaga na ganito pala sa immigration natin sa Pilipinas na walang cross-matching. Meaning magpalit lang ng pangalan at ng mukha ang pasaherong blacklisted sa atin ay pwede na pumasok sa Pilipinas ng paulit-ulit. Hindi kagaya dito sa United Arab Emirates na magpalit ka man ng mukha, magpalit ka man ng pangalan, ngunit ang ini-scan dito ay mata, hindi mukha at hindi rin nagbabase sa pangalan. Kaya walang makakalusot na pasahero dito, lalo na yung mga blacklisted na.
At kung maalala nyo, yung dalawang kababayan natin na pumunta dito sa Dubai as tourist na hindi nakapasok or nakalabas sa Dubai Airport dahil nga yung isa sa kanila ay hindi ma-scan ang mata. Ganon kahigpit dito sa Dubai na kapag hindi ma-scan ang mata nyo, ay hindi kayo makakapasok dito. Kaya ang nangyari ay deported sila pabalik sa Pilipinas. Grabe, sobrang iba ng culture nila. Tsaka yung sistema nila dito sa Dubai, napakagulo. Hey yo, what is up? It's your boy, Solar Boy. So ayun, nandito nga tayo sa Dubai Airport at makikita nyo naman sa Bilyones ang aking asawa. Medyo problemado dahil nga hindi ma-scan sa immigration yung mata ko. Para makapasok as a tourist for 4 days. So may visa naman kami, kaso nagka-problema daw sa pag-scan nila. Dito ma-scan yung mata ko. Kaya ito, dito na nagsimula yung aming problema kung saan na kami dinala niyan. After ng biyahe namin from Manila to Beijing to Dubai, bali nasa 20 hours siya tayo. Bali nakarating kami dito sa airport ng Dubai mga 4:30 to 5 AM. Kasama yung mga pag-delayed flight tsaka yung mga pag-waiting namin. At eto na nga, dito lang kami nilagay sa holding area. So marami kami nakasama dyan na iba't ibang case na naka-hold yung mga passport nila. At sa sobrang puyat na rin, tamang tulog na rin ako dyan at sisa nasa may female area. At eto makikita nyo dyan yung mga female section kasama yung mga bata. Actually marami kami gustong tanong kung bakit gano'n, bakit ganito sa immigration, kaso sobrang hirap nila kausap, mga suplado medyo masusungit. Grabe, sobrang iba ng culture nila. Tsaka yung sistema nila dito sa Dubai, napakagulo. At medyo hindi pa rin ako makapaniwala dyan kasi pagkakaalam ko open country na to. Ha? Na-request mo? Oh. Sa Pilipinas niya to gawin. Ay, this is what you call airport tour. Galing, saya-saya. Huwag ka mag-alala, web. Sasamahan kita. Sasamahan kita. Ha? Huwag ka mag-alala. Kahit ikaw lang na-deport, sasama ako pa uwi. Siyempre hindi kita iiwan. Very good. Ano ba yun? Ako lang tutuloy. Hindi pwede yun. Grabe to nangyari sa amin ngayon, guys. Hindi ko akalain. Sa palabas ko lang ito napapanood din. Sa movie lang. Yung mga nahuhold sa isang kwarto na sobrang tagal. Tapos pinagpasapasahan yung passport namin. Grabe. Goodbye, Dubai. Ba't nga ba? Tayo do-deport. Ba't nga ba? Hindi nila mascan yung mata ko. Yun lang. Toothbrush. Sa Hong Kong naman tsaka sa Taiwan pwede. Dito lang di pwede. Alright. My good friend. So ayun, may naging tropa nga tayo dyan kasama natin sa holding area at pinapaliwanag niya nga yung sa kaibigan niya nakalusot naman kahit may eyeball tattoo. Then at baka daw hindi lang talaga ako trip nung immigration. At sinabi ko rin sa kanya na parang okay naman yung eye scan ko. At parang hindi lang talaga ako trip papasukin ng immigration. At eto kahit paano in-enjoy na lang namin yung duty free dito, kung ano mga bagay na pwede namin enjoy kahit hindi kami nakalabas ng Dubai. Actually si Sabillones, yung asawa ko, pwede siyang lumabas pero mas pinili niyang makasama ako. Sabi nga namin mas magiging mahirap sa amin pagka magkahiwalay kami. Kaya naman kahit naging palaboy kami dito sa airport sa Dubai, masaya kami dyan. Walang ligo, basta masarap pagkain. At nalaman nga namin na hindi nila naasikaso yung flight namin pabalik agad ng Pinas. Kaya nga dito muna kami matutulog sa sofa ngayong gabi. At napakalamig nga dyan kaya maaga rin ako nagising at nag-almusal. Kaya naman wala kami magagawa dyan kundi puro pass your paper dyan para sa aming pagkain. Meron pala sila veggie Day 3. Day 3 at Dubai Airport. No ligo, no toothbrush. Bagong palit ang medyas. Yeah. At panty. Yeah. Pag-asos pa. Ano ba nangyari ko? Ba't hindi ako pinapasok? Ang tawag doon na ako na Discrimination. Hindi na Totoo naman eh. Talagang tayo pinapasok. Refuse. Na-refuse ako. Una, pagkakalam ko nung una dahil sa hindi maskan yung mata ko.
Pero nung bumalik sa immigration, bagong set ng mga mga officer, tinignan nila yung record ko. Binasa nila doon na refuse daw pala ako. Sabi ko kasi baka pwedeng i-rescan yung mata ko. Baka kung yun lang ang problema, pwede rescan. Then nag-refuse sila na i-try kasi nga daw dahil na daw pala sa tattoo mo. Oo. Ayaw na nilang i-try mag-scan kasi nga yung tattoo mo na yung problema, hindi lang yung mata mo. At after niya, nag-decide kami na humanap ng maayos na matutulugan, tsaka makaligo na rin ng matindi. Kaso nga lang, wala sa amin yung bagahe, kaya yung damit namin ay yun pa rin. Ano, don't do that to us. Mga pag-away na talaga ako, Web. Grabe, oo nga. Oo nga. Parang kanina naghihintay kami sa migration dito sa China. We have a 7-hour flight. We didn't eat anything. They don't give us food in the airplane. Uy, pareho tayo. So, ganun. Pareho tayo. Ako naman. Sabi ko we need to eat now. What's happening? It took so long. We didn't do anything wrong in Dubai. Pareho tayo nang naisip. Ako naman, why are you why are you keep us waiting here? Ganyan. Tapos, Dubai treat us like immigrants and criminals. We didn't do anything. Parang nagbabatrip na ako. Why are you doing this to my husband? We just want to visit Dubai and we want to tour ganyan. Tapos why Dubai treat us garbage there in the airport, mga ganyan. Ang gustong-gusto ko kay Senator Raffy Tulfo ay direct to the point siya sa mga problema at solusyon. Hindi kagaya sa politika ngayon dyan sa Pilipinas na sobrang gulo.